The root of murder is deeper than video games. Kung titignan natin yung aspeto ng video game, I think isa yan sa mga list lang. Yan yung pinaka-primary. People should be held morally accountable, not external factors. Because the source of sin is the human heart. Kaya hindi lang sapat na isisi sa laro kung bakit nagagawa ng mga minor de edad na pumatay. Dahil ilang beses na po ba natin sinisisi yung mga video games every time na may mga na-involved na minor de edad na nasasangkot sa mga ganitong karumal-dumal na krimen, di ba? Millions of people watch violent movies and play violent games without committing violent crimes. I will comment on this hindi lang dahil gamer ako or nag-stream ako. Pero gusto ko to tignan sa mas malalim pa na dahilan. I will bring up some passages of scripture, but this will not be a Bible study or Bible lecture. I will touch some surface dahil ayoko masyadong humaba yung video. I simply want to build my case and argument in the light of scripture. Sixth commandment, do not murder. Exodus chapter 20 verse 13 ay ang ebidensya na mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa pagkakakilala natin sa mga sarili natin. Bakit may sixth commandment? Dahil alam niya na ang puso ng tao ay may kakayahang magtanim ng galit, poot, at sa huli humantong sa pagpatay. Mayroong progression yung kasalanan ng tao. Ang pagpatay ay hindi nagsisimula sa kamay. Ang pagpatay ay nagsisimula yan sa puso. Ang sixth commandment, negative command, do not murder. Huwag kang pumatay. Huwag kang kumitil ng buhay. Ang positive command niya ay mag-preserve ka ng buhay. To preserve life. So, hindi lamang panlabas yung mga impluensya ang dahilan kung bakit pumapatay ang isang tao. Ang tunay na ugat ay nasa puso nating mga tao. Ang isang taong naapi o nabubuli ay pwede magkimkim yan ng galit. At kapag ang pusong yon ay nabigyan ng kapangyarihan o pagkakataon, maaari itong humantong sa karahasan o pagpatay. So, hindi ko sinasabi na yung external factors, yung pinakaugat na kasalanan. Okay? Hindi ayun yung pinakaugat. Hindi yung bullying or any secondary factors, kundi ang makasala ng puso na tumutugon sa mga bagay na yon. If you know Cain, the first murderer in human history, hindi naman siya exposed sa mga anumang mga violent games or sa mga violent movies. Pero nagawa pa rin niyang pumatay. Ang dahilan niya, selos. Pagkamuhi dun sa kapatid niya, kay Abel. 'Di ba? So, nasa loob siya. So, dahil likas sa tao ang pagiging makasalanan, hindi na mawawala yung mga patayan. Hindi mawawala yung patayan sa simpleng pagbabawal or pagbaba ng violent games o tanggalin man ang isang aspeto ng media. Dahil ang tunay na ugat ng karahasan ay ang isang pusong puno ng kasamaan. And for that, magpapatuloy pa din ang patayan dahil sa makasalanang puso ng tao. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whatever murders will be liable to judgment. Verse 22, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Matthew chapter 5 verse 21 to 22. So, nilinaw ni Jesus na kahit sa simpleng pagkagalit o pagkamuhi lang, nakakapagkomenta tayo ng murder sa mga puso natin. Hindi isinasabi ni Jesus dito na yung galit ay katumbas ng aktual na pagpatay sa legal na aspeto. Ang point niya lang doon kung saan nanggagaling. Nanggagaling ang pagpatay sa galit na puso. Kaya hindi lang sapat na isisi sa laro kung bakit nagagawa ng mga minor de edad na pumatay. Dahil ilang beses na po ba natin sinisisi yung mga video games every time na may mga na-involved na minor de edad na nasasangkot sa mga ganitong karumal-dumal na krimen, di ba? Millions of people watch violent movies and play violent games without committing violent crimes. Kaya hindi lang po sapat na ipaliwanag ang isang napakabigat na krimen sa pamamagitan lamang ng video game. Dahil kung ganun yung argument natin, na tanggalin yung mga violent na laro, di mawawalan ng trabaho niya si Coco Martin. Tanggalin natin yung Netflix, yung YouTube, yung Facebook, yung Instagram, yung TikTok. Natanggalin natin lahat yung mga bagay na yun kung ayun yung magiging argument natin. At gusto ko lang din ito linawin, hindi ko minamasama na huwag imbestigahan yung laro. Hindi naman masama na imbestigahan ang laro. Maganda yun kung ang pinaka-goal natin ay tignan natin lahat ng aspeto. Hindi ko naman sinasabi na walang posibilidad na may impluwensya yung video game. Ang sinasabi ko lang ay huwag tayo agad mag-jump into conclusion na iba yung mga laro. Huwag natin gawin na ito yung pangunahin o tanging dahilan. Lalo na kung wala pang sapat na ebidensya at pinag-aaralin pa natin to. Dahil meron pang mas maraming aspeto na pwede tayo dapat tignan at imbestigahan. Pero bilang isang Kristiyano, naniniwala pa din ako na hindi yung video game ang pinaka-source ng kasamaan. Kung mayroon man na impluwensya yung video game, isa lamang yan sa mga secondary factor at hindi
iyan yung pinaka-ugat ng kasamaan. Hindi na to binabago yung tinuturo ng Bible na ang kasamaan ay nagmumula pa rin sa puso ng tao. That's why people should be held morally accountable, not external factors. Because the source of sin is the human heart. Kaya hindi po dapat sisihin agad yung video game or invite ka agad yung game developer. Mas makabuluhan pa nga kung magkaroon tayo ng masusing pagtinig. Hindi kasama yung game developer, kundi kasama yung mga magulang, yung mga kinaukulang otoridad o yung pamahalaan ng paaralan upang malaman kung ano ba talaga yung pagkukulang, 'di ba? Para next time sa mga susunod or sa hinaharap, maiiwasan na yung mga ganitong klaseng insidente. Again, kung may kinalaman man yung laro, pwede siya sa isa sa maraming dahilan. Kasi marami tayong pwedeng tignan eh. Mayroon bang bullying? May kulang ba sa gabay ng magulang? May kapabayaan ba yung paaralan? May problema ba sa seguridad? Ano ba yung kalagayan ng tahanan? O yung kapaligiran na ginagalawan ng mga kabataan? Ano yung environment nila? Ano yung surroundings nila? Ano yung mental state nila? Paano napasok yung baril? Kailangan ba natin maghigpit ng batas patungkol sa mga bagay na yan? 'Di ba? Marami tayong pwedeng tignan na aspeto bukod sa pagbaban sa video game. At I think for me lang naman, kung titignan natin yung aspeto ng video game, I think isa yan sa mga list lang. Yan yung pinaka-primary. Dahil likas na makasalan yung puso ng tao, nararapat lamang na siya sa atin ng pamahalaan lahat ng aspeto ng isang uri ng krimen upang mas maging epektibo maipatupad yung mga batas, mapigilan ng kasamaan, maprotekta ng mga inosente, at mapanagot yung mga gumagawa ng krimen.